Mr. Anjo Iliana, abay merong expose patungkol sa sindikatong nagaganap sa Itbulaga. Yun, matino. Kilala natin na isang matinong leader. Si Presidente Duterte, kung wala sigurong Thank you sa heart. thank you. Kung wala sigurong pandemic, baka na naging mas magaling pa na presidente. Tandaan niyo lang, ayaw ng tao. Alam ba tayo ng tao kinumulya? Bagamat sa mga nangyayari ngayon, di ba yung anak niya nahulihan ng drugs tapos napakawalan tapos na-dismiss pa yata yung yung nanghuli sa kanya. Di ba, siyempre, alam ng tao yan, sa news yan eh. Kaya unpopular choice nagtatampo nga sa akin dahil nilaglag ko siya. Ang tagal na nun, ngayon lang lumabas. Katawan. Yun, matino. Kilala natin. Binabaliwala nyo kami. Kami yung unang-una sa taas. Batanes. Ipinacheck ni Joey. Nalaman niya, oo nga, Batanes nga. Kaya niya pinalitan, hindi na Apari. Dati, bida yung Apari. O yun, kaya Batanes tayo. 1, 2, 3. Mula Batanes hanggang dulo. Saan ka man ay halina kayo. Sa inibot, isang tuwa. Buong bansa. Bulaga. Ilan ang natin? 7. Tapos simulat kay parang Joey yan. Dali yun. Keep it lit. Sayaw na. Binabaliwala nyo kami. Ang Tanong sa akin kung binigay mo na ba daw yung pinangako mong kada sweldo buwan-buwan. Ang sabi ko, hindi ko alam. Baka pwede naman Tito Sen daw ay resibo. Ebidensya na binibigay mo na yung pinangako mong buwan-buwan sa mga estudyante. Kasi maraming estudyante ang ako ang kinukulit. Hindi naman ako nangako niyan na wala nga akong sweldo ngayon eh. Kayo po Tito Sen ang nangako yung sweldo nyo ibibigay nyo sa mga mahihirap na nag-aaral ng mga kababayan. Kaya siguro labas na lang po kayo ng resibo na binibigay nyo nga yung buong, sabi nyo kasi buong sweldo. Yun ang sabi sa akin lahat ng sweldo mo. Yan lang po at pasensya na at kinukulit ako. Maraming salamat Tito Sen. Bye. Tito Sen, magandang PBBM, saludo po ako sa iyo. Ikaw ang pinakamalinis na presidente sa history ng Pilipinas at sa mundo. Ikaw ang pinakamalinis. Bakit ka mo? Lagi kang naguhugas kamay. Pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan? Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang. 20 years ako dyan. Alam kong nangyayari dyan sa loob. Kaya, pakiusap ko lang dyan sa Itbulaga. Mr. Tubiera, sir, kung paring boss Tony Tubiera, kausapin mo naman yung mga taga Itbulaga na kung pwede, tigilan nila ako kasi kung gusto nila ng siraan, sige, siraan nila ako. Pero hindi ako maninira, Mr. Tubiera. Magkikwento ako ng mga totoo na nangyayari dyan. Kaya kung ako sa inyo, i-meeting nyo yung mga buwisit dyan. Sabihin nyo sa kanila, tigilan na ako kasi matinong tao naman ako na nahimik, nagtatrabaho. Meron akong vlog ngayon, pasok sila ng pasok dito, ano sinasabi. Na-trace ko po, Mr. Tubiera. Same user, ibang account, same users. Yung ibang account niya, yung 5 years ako pa ginagamit pa
lahat yun, hindi naman lahat, yung karamihan na trace. Yan ay ilan labang sa mga expose at kung saan ginamit ni Mr. Anjo Iliana ang kanyang social media account para po magsaboses, no, at maglabas ng kanyang mga saloobin patungkol kay Tito Sen. Matatandaan na si Tito Sen at si Anjo Iliana ay naging bahagi ng Itbulaga na ay nang matagal na panahon. Ang noontime show na Itbulaga ay matagal ng bahagi ng telebisyon sa Pilipinas. Ito'y isang institusyon sa larangan ng libangan. Sandigan ng mga segment na nagbibigay aliw at kasiyahan sa maraming pamilya. Nang lumabas ang aligasyon ni Anjo Iliana na mayroong syndicate or sindikato sa loob ng palabas, kasama ang pahayag na siya ay forced to speak out matapos umano siyang malait na mga taga-suporta ni Tito Sen at sariling show. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin kung ano nga ba ang nilalaman ng akusasyon, ang implikasyon nito sa industriya at ang kanyang sariling opinyon kung paano dapat tugunan ito. Pati ano nga ba ang epekto ng publiko sa paghuhusga at sa pananagutan ng ganitong aligasyon. So, ayon po sa artikulo, sinabi ni Anjo Iliana na nakulong siya sa sitwasyon kung saan siya ay napilitang magsalita dahil sa mga maligning komento laban sa kanya mula sa mga taga-suporta ni Tito Soto at ng Itbulaga. Hinamon niya si Tito Soto na ipakita ang mga resibo ng kanyang ipinangakong donasyon ng sweldo para sa mga estudyanteng mahihirap. Bahagi umano ng pangako noong midterm elections. Ayon kay Anjo, mayroong sindikato sa loob ng Itbulaga. There's a syndicate in Itbulaga and there's a bad people there. Tila ipinahayag pa na ang pagkakatanggal ng yumao ng Direktor Bert De Leon na mula pa noong 1979 ay kasama ng show ay bahagi umano ng planong ito. It was planned. November 3, 2025, muli siyang nag-Facebook Live at binanggit ang asawa ni Tito Soto. Subalit tumanggi ang senador na makipag-engage. I won't respond, don't pay attention to that. Sa buod naman sa dating host na palabas, All that is TV. may sangkot na politika, pondo at dating management at reputasyon. So, sa konteksto po at kahulugan para sa industriyang pang-telebisyon, ang Itbulaga ay hindi lang basta show. Ito ay isang brand, isang institusyon, at maraming Pilipino ang lumaki sa panonood nito sa mga segment na nag-viral noon pa man. Dahil dito, anumang issue sa likod ng eksena ay may malaking resonansya. Kapag may di umanong sindikato sa loob ng isang palabas, nangangahulugang ito ng posibleng favoritism or pagbibigay opportunity or benefit, hindi patas sa proseso sa loob ng production at maging mga moral na tanong para sa mamamayan. Ang mga pangalan tulad nila Tito Soto at Bert De Leon ay may matagal ng pangalan sa industriya. Kapag nasangkot ang mga ganitong individual sa issue, automatic na may pagdududa rin ang publiko. Paano ba talaga gumagana sa likod ang eksena? May transparency ba? Gaano kalaki ang implikasyon nito sa mga manonood, sa mga empleyado at sa whole ecosystem? So sa artikulo, wala pang detalyadong ebidensya na inilabas si Anjo Iliana, halimbawa mga resibo, dokumento at testigo na makapaglalagay sa politika. Publiko, may pahayag siya the show receipt, subalit hindi pa malinaw kung may konkretong ipinakita. Ang pagtanggi ni Tito Soto na makipag-engage ay nakipapahiwatig ng disiplina o strategy sa pagharap sa issue. Don't pay attention to that, ang kanyang pahayag. Dahil dito, nasa yugto pa tayo ng akusasyon. Hindi pa kumpirmado ang lahat ng detalye, kaya't bilang tagamasid, dapat tayong maging maingat sa paghusga. So, kahit po ang daming sinasabi nitong si Mr. Anjo Iliana towards Mr. Dito po kay Tito Sen, no, at sa Itbulaga team ay nananatili pong tahimik, no, ang kampo nitong si Tito Sen patungkol sa mga aligasyon ni Mr. Anjo Iliana. Sa pagharap sa aligasyong ito ni Anjo Iliana, masasabi kong isa itong sulyap sa mas malalim na isyu ng aliwan at industriya sa Pilipinas. Hindi lang simpleng balita ng intriga, ito'y usapin ng prinsipyo at patas na oportunidad, malinaw na pamamalakad at tiwala sa publiko. Sa aking pananaw, kung totoo mang may sindikato, dapat itong labanan at buwagin. Dahil hindi tama na ang aliwan para sa masa ay sinasamahan ng lihim na manipulasyon. Subalit, kung hindi ito lubos na mapapatunayan, dapat ding igalang ang karapatan ng mga nasangkot na malinis ang pangalan nila. Ang pinakamahalaga, ang transparency at pagbibigay linaw at ang pag-angat ng standard ng industriya. Ang mga manonood ay nararapat na magkaroon ng tiwala na ang kanilang paboritong show ay hindi lamang entertaining, kundi ethical at may integridad. Sa huli, malinaw ang palabas ng akusasyon ay hindi katapusan. Ito'y simula ng mas malawak na talakayan at bilang bahagi ng viewership, may tungkulin tayong maging mapanuri, may alamat hindi basta naniniwala sa anino ng likod ng eksena. So, yan po ang ilan sa mga balita patungkol dito. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.